Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Hindi nagtagal at si Maria'y nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Huda. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, naggagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan, napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth, at buong galak na sinabi, "Pinagpala ka sa mga babae, at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati ay naggagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka sapagkat nanalig kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Good evening. Pakisulyapan ang mga katabi bilang pagbati. Ayan. Sa likod po ng face mask, mga labing nakangiti, kaya bagamat hindi natin kita, nakangiti po habang tayo sinusulyapan. Binabati rin natin ang mga kasama natin ngayon sa misang ito na nasa kanilang tahanan. Magandang gabi rin po. At batiin natin ang Panginoon natin ng ating malakas na palakpak. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Sa mga ngayon lang po namin nakasama, mula po nang simula natin ang simbang gabi, ang tinatalakay po ay ang 7 gifts of the Holy Spirit, ang 7 kaloob ng Espiritu Santo sa atin. So ngayon pong gabi ay pangatlo na yung ating pagninilayan. So gusto ko lang balikan natin ng konti yung ano ba yung purpose ng mga gifts na tinalakay natin sa nagdaang araw para mai-contextualize natin itong pag-uusapan natin ngayon. So yung pangalawang araw po, gift of understanding. At ang mahalagang salita nung pinagninilayan natin yon ay the bigger picture. Seeing the bigger picture. At yan ang isang ginagawa ng Espiritu Santo, Makita natin yung mas malawak na pagtingin sa isang pangyayari para mas maunawaan natin, maging bukas din sa pananaw ng iba, Napakahalaga niyan kapag tayo gumagawa ng pasya. We see the big picture. At yan yung tulong ng gift of understanding. So kahapon naman ay gift of wisdom. Father, ano naman yung purpose? Bakit binibigyan tayo ng gift of wisdom? So sabi natin, pag nagpapasya, mahalaga yung wisdom. Pero hindi lang human wisdom. Kundi sabi natin kahapon, the wisdom of the heart of God. Ang karunungang nagmumula sa puso ng Diyos. Para makita natin kung yung ating pasyang gagawin ay aligned with the will of God, nakaugnay, ay akma o kapareho ng laman ng puso ng Diyos. So mahalaga pag gumagawa tayo ng desisyon, hindi lang human wisdom, kundi divine wisdom. Kaya hinihingi natin, Lord, bigyan mo nga ako ng inyong gift of wisdom para
malaman ko kung itong aking pasyang gagawin ay aligned with your will. So yan po yung kahapon na gift of wisdom. So ngayon po, nakasulat na yung ating bibigyan ng pagninilay ngayon. Ang pangatlo po, the gift of counsel. Ang kaloob, ang regalo ng pagpapayo. At ang larawan naman ng counsel, ano ba yung purpose ng counsel? Bakit binibigay ito sa atin? Ang larawan ng counsel ay God's eyeglasses. Parang kapag binigyan ka ng gift of counsel, para kang binibigyan ng Diyos ng salamin sa mata. Para pag tumingin ka, alam mo kung ano ang iyong gagawin, kung anong iyong pasyang gagawin. Kaya yung mga nauunang gifts of the Holy Spirit ay mga tulong kapag tayo ay gumagawa ng pagpapasya. Kaya ngayon ay pag-usapan natin, parang salamin. Parang pag sinuot mo yan, may makikita ka. Kaya yung ating activity ngayong gabi, bago tayo magsimula, magaling ka ba sa pagtingin, sa tumingin? Yan. O, ito, activity muna. No? Ready na po ba kayo? Ha? Ready po? May dalawa namang nag-thumbs up doon sa likod. Okay. Activity natin ay may pamagat na, what do you see? Yan. Magaling ka bang tumingin? Okay. Ito yung una. Okay. Pag tinignan mo yung picture, may bata na nasa gitna, tapos may dalawang babae sa tabi. Ang tanong nung picture ay, who's the mother? Kumbaga, sino yung nanay dito sa dalawa? By just looking at the picture. Tingin nyo po, sino po ang nanay dyan nung bata? Yung number 1 o yung number 2? Oh, Father, paano ba namin titingnan yan? Hirap yata niyan, ha? Ano? Sino po ang tingin nyo? Sino pong may sabing number 1? Taas ang kamay. 1, 2, 3, 4. 4. Sino po nagsabi na number 2? Taas nga po. Oh, marami-rami. Okay. Ang sagot daw po dyan, pag tinignan natin, yun daw pong number 2. Yan. Ang sabi ng mga psychologists, pag daw ang paslit ay naglalaro, lagi daw pong nakaharap ang bata sa kanyang nanay. Yan. O, nung nagpapalaki ba kayo ng anak niyo at naglalaro, lagi bang nakaharap sa inyo? O, dahil daw yung bata ay subconsciously, it's an act of asking for approval. Kaya lagi nakaharap kay nanay. O, yan. So, pag may mga anak kayong maliliit, pagmasdan nyo kung tama yung sinabi ng mga psychologists, nakaharap lagi ang paslit sa kanyang nanay. Dahil pag tumanda na, nakatalikod na lagi. Tinatalikuran na ang nanay. Ano? Pero pag bata, nakaharap. Okay. Number 2, magaling ba kayong tumingin? Okay. Yan daw po ay picture ng hayop. Tingnan nyo nga kung kita nyo kung anong klaseng hayop yung nandyan. Kita nyo po ba sa screen? Kita. Spot the Animal. Ang title nung... Yan. 1% lang daw po ng mga tumingin diyan ang nakakita ng hayop. Kaya kabilang ka ba doon sa 1%? Father, mukhang hindi naman hayop yata yan, ah. Parang kamukha nung asawa ko, ah. Baka naman hayop yung asawa nyo, kaya parang hayop na rin, ano.
Sino nakakita? May nakakita na ba ng hayop? O yun, si Sir, oh. Hindi tayo makapagtanong at bawal lumapit ngayon, no? So yan daw po, tingnan mo nga, pansinin mo nga, saan yung hayop dyan? Anong hayop ang nakita nyo? Ano po? Aso? Ayun, tama po, aso. Dahil pag binaliktad mo yan, ayun, tuta na may kagat na buto. O, yung mga sumagot, kabilang kayo sa 1% ng nakakita ng tuta sa picture na kanina. Ayan. Pag daw nakuha mo, ibig sabihin daw, attentive ka. Kaya, yun. Your eyes are in good shape. So, pag tumingin ka, may nakikita kang iba. Ibig sabihin daw, magaling kang tumingin. Ayan. Yung mga walang nakitang hayop, ay malabo ang mata o hindi masyadong mapagpansin sa detalye. Ano? Hindi masyadong attentive sa mga detalye ng picture. Eto, isa pang picture. Anong hayop ang nakikita mo? Hayop ba yan, Father? Ano pong nakita yung hayop? Rabbit. Ayan, tama. Sino nakakita ng rabbit? Taas ang kamay. Ano pa? Duck. Ayun. Okay. Pag pareho nitong nakikita yung dalawa, ibig sabihin nun, develop yung inyong creative ability. Yan. Pag tinignan, asan ba yung duck dyan? Asan ba yung rabbit yan? Pag sabay mong nakikita raw, develop daw yung iyong creative ability. Yan. So magaling kang tumingin. Ano? Gusto niyo pa ba ng exercise on seeing? May gumawa po ng picture ng mga fictional characters ng Star Wars, the movie. At ang nilagay nilang muka ay muka ng mga politiko natin. Ito si Princess Leia. Sino bang politiko yung... sino po? Si Gloria. No? Kitang-kita naman yung kanyang nunal. Itong susunod. Si Chewbacca. Sino? Si Miriam. O, tama. Si Miriam. Talagang familiar kayo. Magaling kayong tumanda ng mukha. O, etong isa. Si Jabba the Hutt. Sino daw? Si Erap. Ito pong pinakamatindi. Ano? Tingnan nyo kung ano makikita nyo dito. Yan. Sino po? Hindi, tingnan nyo pong maigit. Parang wala kayong nakikita. Tingnan nyo po. Tama po kayo. Nakapabebe pa si Father dyan, ha? Okay. Sa isang pangyayari po, may iba-iba ang maaring makita. Have you noticed how different people who see the same incident can have different conclusions? Pareho lang naman yung nakita, pero iba-iba yung nakita, parang iba-iba ang interpretasyon. Halimbawa, may example ko na nakaraan, may mga tao pag tumingin sa basong may lamang tubig, ang unang nakikita yung laman na kalahati. Wow, may laman. Pero may iba, pag tumingin sa basong may lamang kalahati, ang nakikita nila ay kulang ng kalahati, hindi puno. Pareho na nakita, pero iba ang kanilang napansin. Ano? Pag tumingin sa donut, may iba nakikita yung donut, yung iba nakikita yung buta sa gitna. Do you know also that various views or opinions can blur our own eyes
to see what is true. Totoo rin to, ano? Yung ating mga pananaw at opinyon ay maaaring magpalabo ng ating mata upang hindi natin makita yung totoo at tama. Diba? Ngayon, palapit na nga ang halalan, dahil may kanya kang opinyon at pananaw, naaapektuhan ito yung kakayanan mong makakita ng tama. Imagine that you are farsighted and you are wearing nearsighted lens and vice versa. What do you think will happen? Pag mali yung suot mong salamin, di nakakaapekto sa nakikita mo. We cannot see clearly because we are wearing inappropriate glasses. And this is also true when we view life's realities. Totoo ito sa buhay, Depende kung paano mo tinitingnan ang mga nangyayari sa ating buhay. At kapag hindi natin nakikita ng tama, maaaring maging hindi rin tama ang ating pagtugon. Pero kapag nakikita natin ng tama, nagiging tama rin ang ating tugon sa mga nangyayari sa ating buhay. Kaya napakahalaga nung what do you see? What do you see? The answer to this question depends on what lenses you use. Ano bang nakikita mo? Depende kung anong lens ang suot mo. And there are two lenses that we will discuss. The lens of common sense and the lens of counsel. Pag may isang pangyayari, maaari kang magsuot ng dalawang klase ng salamin. Yung lens of common sense at yun ngang pag-uusapan natin ngayon, the lens of the gift of counsel. Ano ba, Father, ang kaibahan ng dalawang lenses na ito? Una, the lens of common sense. Prudence is sometimes called the clear-sighted, common sense ability to know what is going on and act sensibly. Common sense is our natural ability to have good sense and sound judgment in practical matters. So, likas sa atin po na kapag may isang sitwasyon, ang madalas nating ginagamit ay common sense. Di ba? Pag tiningnan mo, common sense lang naman yan eh. Halimbawa ay nagluluto yung nanay mo. Kita mo namang may apoy. Kita mong mainit naman yung kaldero. Tapos hinawakan mo pa. Napaso ka. Ay, napaso ako. Sasabihin ni nanay, wala ka bang common sense? Kita mong may apoy Ayan, ganyan tayo tumingin. It's our natural ability. We use our sentido común, common sense. Ito, subukan ko kayo kung gumagana ba yung common sense. Kunyari po, may bathroom at may naliligo sa loob. Paano mo malalaman na ang naliligo sa loob, hindi mo naman nakita kung sino, hindi rin nagsasalita, ay babae? Paano mo malalaman na ang naliligo ay babae? Nang itanong ko ito dati, malakas ho ang buhos. Pag daw naliligo, babae, malakas magbuhos.
matagal ho sa loob. Pag daw babae maligo, ang tagal, kaya babae. Ang sagot, di hintayin mong lumabas. Common sense. Antayin mong lumabas para malaman mo kung naliligo ay babae. Okay. May kwento raw po, isang bata nagpasa ng blank paper sa kanyang art teacher. At sabi ng teacher, bakit blank paper ang work mo? Nag-drawing po ako ng baka at ng damo. Tinignan uli ng teacher, asan ang damo dito? Sabi ng bata, ubos na po. Kinain na po ng baka. Kaya wala ho yung damo. Napakamot sa ulo yung teacher. Nasan yung baka? Ano po bang gagawin ng baka? Wala nang damo. Siyempre po, umalis na. Kaya, blank sheet po. Common sense lang po, ma'am. Common sense. Kaya yung drawing ng bata, wala. Yung damo, kinain na ng baka. At nung maubos na yung damo, umalis na yung baka. Kaya blank. Common sense, ma'am. Hindi po common sense yun. Magaling lang magpalusot. Tamad. Mag-drawing. When we see realities, we normally use our common sense. Father, ano po yung lens of counsel? Anong tulong ang ibinibigay nito sa amin? Anong tulong ang ibinibigay ng Holy Spirit kung meron kaming gift of counsel? This gift of counsel perfects the virtue of prudence. Its purpose is to enable a person to judge promptly and rightly as by a sort of supernatural intuition what should be done, especially in difficult situations. So ito raw counsel naman, tinutulungan tayong magpasya ng tama kung ano yung dapat nating gawin, lalo tigit kapag nakaharap tayo sa mahihirap na sitwasyon. Parang supernatural intuition. Minsan may mga ganito tayong karanasan, May lumapit sa'yo, pero nasisense mo na parang manggagancho. Yung parang manloloko itong taong ito. Merong ganong klase minsan tayo ng intuition. The gift of counsel sees and judges realities through God's eyeglasses. It is to see them in God's perspectives. Nakikita mo ang isang sitwasyon at nakikita mo ang isang sitwasyon na parang ang gamit mo ay mata ng Diyos. At dahil dito, you begin to see reality with a new pair of eyes. Kaya meron kang nakikitang iba. Yan yung reality, pero may parang iba kang nakikita. Parang iba. Parang may paggalaw ang Diyos. And that is the gift of counsel. Magandang example po ngayon ay yung gospel natin ngayon. The story of the visitation. Pagkatapos napuntahan ng anghel si Maria. Oh, Maria, ikaw ay magiging ina ni Jesus. Natatandaan mo ang iyong pinsan,
Ika-6 na buwan niya na ngayon, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos. Yun yung Annunciation. Pagkatapos noon, nangyari naman ang visitation, yung gospel natin ngayon. After the Annunciation, when the Holy Spirit overshadowed her and became pregnant, Mary immediately went to Elizabeth with God's eyeglasses. At dito sa tagpong ito, makikita natin yung paggalaw ng gift of counsel kay Maria. Paano po yun, Father? Ito ang isang ginagawa ng kaloob na ito, ng regalong ito ng Holy Spirit. We are able to see what lies ahead. We are able to see what lies ahead. Nakikita na kaagad natin kung ano ang pwedeng mangyari. Napakasarap nun. Pag nagdidesisyon ka, kita mo na kaagad yung maaaring maging mangyari. Kaya, naaayos mo ang iyong pasya. Ganda kung meron tayong ganyang gift. Using only our common sense, we will never see what is in the future, what lies ahead. Mary sees the opportunity to help Elizabeth, pregnant with John the Baptist. Nakita ni Elizabeth, matapos sabihin ng anghel, buntis ang iyong pinsan. Grabe yung foresight ng Mama Mary. Yung pinsan ko, buntis, matanda na yun ah. Kailangan niya ng tulong ko. Kaya, anong reaksyon ni Maria? He went in haste. Sa Tagalog, nagmadali para puntahan yung pinsan. Wala namang instruction yung angel na, uy, bilisan mo, puntahan mo yung pinsan mo, dahil nagbuntis, matanda na. Pero grabe yung pagtingin ni Maria sa nangyari. He saw an opportunity to help. May ganyan ka ba? Pag may isang pangyayari sa buhay, nakikita mo ng advance what lies ahead. Pag common sense lang, hindi mo makikita yon. Pero pag may gift of counsel, nakikita mo yung banda paroon. Ituloy natin yung kwento ng teacher at ng bata. Sabi ng teacher, pa-common sense ka pa, ha? Sabi niya, eto ang 2 bond paper. Sabi ng teacher. Sa isang bond paper, mag-drawing ka ng baka na kulay brown at may batik-batik na black. At dito naman sa pangalawang bond paper, mag-drawing ka ng damo. May dark green, may yellow green, at light green. Sabi ng bata sa teacher, Ma'am, bakit po naman napakaraming kulay? Basta tingnan ko ang galing mo sa common sense. Sabi ng teacher. Ma'am, pwede po bang isang bond paper na lang po? Okay, pero siguruhin mo ha, nandun yung gusto kong makita sa drawing. Baka na kulay brown, may batik-batik na black, at damong yellow-green, dark green, light green. Sabi nung bata, sige po ma'am. At umalis yung bata, bumalik makalipas ang ilang minuto. Eto na po yung drawing ko. Ba? Sabi nung ang bilis na. At nung tingnan ng teacher, bakit puro damo ito na parang mga tuyot na? Asan yung baka? Sabi nung bata, Ma'am, kinain po ng damo ang baka.
Kaya naging brown at batik-batik na black ang mga damo. Meron bang ganyan? Opo. Wala na po kasing damong makain yung baka, kaya namatay po at naging fertilizer. Kaya po yun, kinain na po siya ng damo. Kaya damo na lang pong tuyo ang nasa drawing ko. Ma'am, minsan isip-isip, common sense po. Ano ba namang klase? Gets nyo ba yung kwento? Gets nyo? Parang wala yata kayong common sense ngayon. Okay. So, puntahan natin yung pangalawang ginagawa ng gift of counsel. Dahil nakita natin what lies ahead, we see what we have and what we can do. Kaya alam niyo, may mga taong ganyan, pag nakita ang isang pangyayari, nakikita na kaagad yung maaaring mangyari. At dahil doon, nakikita niya kung paano siya pwedeng gumalaw, pwedeng tumulong. Tawag po dito ay gift of counsel. Common sense sees impossibility and difficulty, but the gift of counsel sees possibility and remedy. Nakikita ng taong may gift of counsel kung ano ang maaari niyang gawin. Nakikita na kung ano ang pwede pa niyang gawin, kung anong solusyon ang pwede pa niyang gawin. Common sense sees with the mind and sees what is practical, but the gift of counsel sees with the heart and believes what God can do. Yan yung gift of counsel. Di po ba sa karanasan natin, minsan magulo ang ating pag-iisip, lumalapit tayo sa counseling. This is the reason why we go to priests. We believe that priests have the gift of counsel to help us see God's perspective on our problems. Kaya nga, humihingi tayo ng payo. Kasi yung counselor, baka may nakikita siya na hindi mo nakikita. At baka, yung pagtingin ng counselor, masabi sa'yo kung anong pwede mong gawin. Kaya we go for counseling. Pero alam nyo ba, itong gift na ito, meron din kayo niyan. Kung hahayaan natin ang Holy Spirit na ibagay sa atin, ibubukas natin ang ating sarili sa biyayang ito ng Espiritu Santo. When you see life's realities as obstacles, impossibilities, and difficulties, you have a problem with your eyeglasses. Why not use God's eyeglasses through the gift of counsel and see them as opportunities, possibilities, and remedies? Alam nyo, kanina, yung mga seminarians po natin ngayon ay nasa mga tahanan nila ngayon, nagbakasyon po sila, end ng first semester, mag-start po ang second sem ng January. Sa mga bahay natin, yung mga seminarista. Kanina may nag-text po sa akin. Sabi niya, Father, yun pong ating fundraising sa December 23, yung Hayan ang iyong ama. Kayo po ay aming inaayahang manood. Fundraising po yun para sa seminaryo, para sa tulong sa pagpatuloy na operation ng seminaryo. Sabi niya kanina, Father, nakita ko po yung nangyari sa Odette. Kawawa naman po. Dami pong nasiraan ng bahay. Pwede po kaya, Father, na bahagi ng ating kikitain para sa Hayan ng Ama Ko, drama musical, ibigay natin?
Napangiti ako nung matanggap ko yung text. Sabi ko, grabe naman yung advance nung bata. Yung drama musical, next week pa. Pero nakita na kaagad niya yung sitwasyon. At nakita niya kung paano ang magandang gawin sa nasabing sitwasyon. Ganun ka rin ba tumingin? Pag nakikita mo yung mga nangyayari sa buhay mo, you see what lies ahead, and you see what you have and what you can do. Ganyan po ang dynamics ng ating pananaw sa buhay. You have the gift of counsel. Kasi nakikita mo gamit ang salamin ng Diyos. In faith, we ask the Lord, Jesus, may I have your eyeglasses? I want to see what you want me to see. Amen. Palakpakan natin ng malakas ang ating Panginoon. Sana maging bukas tayo pag sa panalangin natin. Baka lagi na lang sa Lord, paying pera. Lord, sana sumweldo ako. Puro mga material na bagay, Ngayon, ini-introduce tayo sa mga ibang gift na pwede nating hingin. Lord, bigyan mo ako ng gift of counsel para mag-iba ang tingin ko sa mga nangyayari sa buhay. Ganda nun, Makikita mo ang paggalaw ng Diyos sa mga pangyayari sa iyong buhay. Araso? Araso. Okay. Punta na tayo sa ating Simba serye. Korean Simba serye. Sa pagpapatuloy ng ating Simba serye na pinamagatang Neeche Pusejak. Pag may nanonood na Koreano, pinagsasasabi ng paring yan dito. Para sala naman yata. Ang translation, sa akin ka babagsak. Iyak ng iyak si Seri habang tumatakbo palayo ng bahay. Hindi ko na alam ang gagawin ko, bakit ganito ang nangyayari sa buhay namin. At nakita niya sa may patio ng simbahan si Father na nagdarasal ng rosaryo. Father, nais ko po sana kayong makausap. Oh, Seri, buti na padalaw ka. Sabi ni Father, gift of counsel. Napaawa si Father at nagtanong, anong may tutulong ko sa iyo? Father, hindi ko po matanggap ang nangyari sa tatay ko, kay Opa, na pinatay dahil drug lord. Hindi ko po alam. Lubaha po ako naguguluhan at pinayuhan siya ni Father. Seri, anuman ang ginawa ng sino man, lagi itong may dahilan. Kaya bago mo husgahan ang tatay mo't ninong mo, mas mainam na malaman muna natin ang lahat ng pangyayari. Ang payo ko sa iyo, pagkalibing ng tatay mo, dalawin mo ang ninong mo sa kulungan para malaman mo kung ano talaga ang nangyari. Ayaw ko pong makita ang ninong para kasing lalong sumasakit ang dibdib ko. Iha, dapat mong harapin ang ninong mo para malaman mo ang totoo. Sundin kaya ni Seri ang payo ni Father? Ano nga kaya ang nalalaman ni Pepe, ang ninong, sa pagkamatay ni Yunbin? Sundan natin bukas ang pagpapatuloy ng ating Korean Simba serye na pinamigitang Neeche Pusejak. Araso? Tumayo